Ceremony. Sira. Palitan natin ng blue. Kasi pakita ko sa inyo yung pag-test na ito. Marami naman nakakaalam nito dahil common naman itong ginagamit ng mga electrician, lalo sa mga malaking company. Yan. Maker to, insulation test. Yan yung isang lagay ko dito sa line, yung red. Tapos itong black naman para to sa earthing o ground. Lagyan natin ito dito kahit saan natin to. Yan, ilagay. Pero kailangan muna nating i-test to kung gumagana. Ibig sabihin nito, ililipat ko muna to sa earth to earth. Yan, ground sa ground. Yan. Kung gumagana ba siya. Yan, lagyan natin to sa 1 kilovolt. 1 kilovolt o hindi 1 kilovolt, mataas na yan. 2.5 kasi mataas naman siya masyado. 2.5. Tapos lagyan natin ng ilaw para mas makita natin. Yan. Lagyan natin sa PI. Ang PI niya na polarity index yan. Kasi ano yan, 1 minute over 10 minutes. Then pipindutin natin ito. Pero dapat yan may ohms lang yan kasi naka-short nga siya. Dapat may ohms lang siya, nasa 50 like that. Pag nag-ano kasi 1,000 mega ohms 1 giga yun. Ibig sabihin pasado yun. Ibig sabihin hindi naka-contact na maayos yan. Okay, kaya itinetest na muna natin yung short test na tinatawag. Yan, segundo lang yan, malalaman mo na. Short siya. Diba? Kasi naka-zero pa rin siya. Ito, naka-zero pa rin. Ibig sabihin wala siyang makita. Ayan, oh. Ayan, 10 kilo ohms lang. Ibig sabihin talaga mababa, hindi nga nag-mega ohms kilo ohms lang. Ang ano ko pa nga 50 mega ohms. Ibig sabihin okay, yung 50 mega ohms nga hindi na acceptable yun, lalo tong kilovolt. So stop na natin. Press lang ulit natin itong test, ihinto yan. Saka tayo ilipat natin to sa phase. Ito ang phase nyan. Yan. Yan ang phase nyan, mga bossing. Ilagay natin dito para hindi niya ma-detect yung leakage nyan, leads natin. Yan. So press ulit natin to.
Dapat yan mataas yan, dapat G ang lumabas dito, yung giga ohms. Pero 1 minute over 1 minute over 10 minutes tayo. Nakita natin yung polarity index kung ano yung resulta. So check na natin. Yan, nag-reading na siya. Ibig sabihin maganda yung insulation natin. Pero dahil kasi may oil to mga bossing eh. Kaya sabi ko sa inyo 50 mega ohms lang kasi yung transformer natin is may oil. Hindi talaga siya dapat naka 0. At isa pa naka 2.5 kilovolt tayo. Kaya medyo mataas yung medyo mababa yung reading niya. Pero pag nilagay natin sa 1 kilovolt yan, maaring tataas pa yung insulation niyan kasi masyado mataas yung 2.5. 2.5 nilagay ko kasi gawa ng 6.62 eh. Pero dahil may oil, pero isolated siya. Check natin yung 1 over 10 minute kung ilan yung yung magiging PI nya. Lalabas yung polarity index niyan dito, yung kung ilan ang PI. So yan yung oras. Siya nga pala bossing, huwag nyo itong hahawakan pag ganyan kasi napakalakas ng kuryente nyan. Napakalakas nyan 2.5 kilovolt yan ang kuryente nyan. Kaya huwag natin nahawakan nya. Makukuryente tayo dyan. Ang 2.5 kilovolt yan din ang lakas niyan. Pag hinawakan mo yan na dalawa, naku po, hindi ko pa naman nararanasan dahil ayoko maranasan. Dahil imagine mo na lang ang 220 volt nadadaan sa katawan mo. 220 lang 110 volt. O sabihin natin 110 volt lang. Yeah, akit na yun sa utak mo eh. What if 2.5 kilovolt? Di ba mga bossing? Huwag na nating i-try kung gaano kalakas. Di ba? Di baling magulpi ka na lang, maano ka na lang o madapa. Huwag mo lang hahawakan yan dahil hindi natin alam kung ano magiging epekto niyan sa katawan natin. Kahit sabihin natin segundo lang. Di ba mga bossing? Kaya huwag na natin subukan. Sabi nga ni Tatay Digong, huwag mong subukan. Diba? Nakalagay na nga 2.5 kilovolt, hinawakan pa, di yun, nagka-problema tuloy yung tao, di ba? Ayan, i-standbyan natin yan bossing hanggang sa matapos. Nakaka 4 minute and 20 seconds o seconds. Ayan. Ayan mga bossing, kung makikita nyo pala yan, apat yan terminal, yung bus bar, apat yung bus bar na yan.
Ito yung phase 1 nya, 2, 3. Ito ang earthing. Yan ang earthing nya. Neutral earthing, sorry. Ang earthing yung katawan. Yan ang neutral. Sorry mga bossing Yan. Ito yung earthing. Phase 1, phase 2, 3. Neutral earthing. Yan. Kumbaga sa transformer pa yan, T1, T2, T3 neutral. Hindi hindi Tulpo Brothers mga bossing. Yung Tulpo Brothers may pinapanigan lang yan Pero sabi nga pag matapang ka, dapat matapang ka talaga, di ba? Kasi yung tapang, kung tapang lang na barumbado sa yung gago ba, iba kasi yun Pero yung matapang na may paninindigan, yun ang magandang tularan. Kaya sa una lang pala yun, mayroon palang kinikiligan. Akala ko ang kiling sa lang, sa pool. Diba pag nakadikit, kiling. Yung diba may ganon. Yan na mga bossing, malapit na. Mag-aantay na lang tayo ng 3 minuto at kalahating segundo, 3 minuto at 30 segundo. Yan. Pusa nang ihinto yan. Naka 1 minute over 10 na yan. Tapos yung mga gando. Ginagawa. Takot sila sa camera ko. Kalasan sila. Ayun kalasan sila, mga sila ginagawa. Nakita nila yung video ko. Diba? Ang ginagawa, subo kayo. Cham-chamaking ako ngayon. Diba? Cham-chamaker. Diba? Lapit na ako mga boss. Pero siyempre hindi natin gagawin yun. Trip nila yun Actually yung pagpapahinga, yun ang pinakatrabaho nila Pag gumawa, yun ang pahinga nila. Kasi mas marami pa yung ginawa kaysa yun po. Okay ba mga bossing? Inuulit ko, yung pag-upo nila paghiga dito sa planta, yun yung pinakatrabaho nila. Mahirap gawin yun. Hindi ko kaya yun at di rin kaya na iba yun. Pag nakita nyo silang gumagawa, yun ang pinakapahinga nun. Kasi yung pinaka gumagawa, counting oras lang yun mga 30 minutes. Tapos magtatrabaho na ulit sila, upo na sila. Yun ang trabaho nila, upo sa kaiga. Pero ito, acceptable to. Kasi gawa ng may oil to sa loob. Yan. Pero actually, usually mga ganitong reading dapat to nasa 1 giga ohms at least. 1 giga ohms. Approximate yan. Kung walang oil, yan, maaaring tumaas. Ang problema lang kasi hindi ko to na-test ng walang oil. Gawa ng busy tong maker natin. Dapat kasi to nasa lang to nandito lang to sa workshop Dati itong lagi sa akin Inihiram nila, hindi binabalik. Ang nangyari, ang sistema ngayon, ako nang hiram. Dito naka-issue, kinuha nila, hindi binalik. Ako pa ngayon nanghihiram. Diba? Parang may tama yun diba? May tama sa ulo. Ayan, lapit na mga bossing. Ilang segundo na lang at makikita na natin yan. So 194 over 1 minute
Ilan yung kanina? 160. Nasa 2.1. 1.3. 1.3 mega ohms. Something like that. Hindi ko na kwenta, pero 1.3. Kaya lalabas yan. That move order reservation I send you a mail. Yes, that also you can go so it is clear from my side. Huh? Because it takes 1 month having for me going there, but at least you help me and Ito, wala pa nga 1.2 yan, no? 0.95 kung nakikita yung mga bossing. Mega ohms. 1 over 1 minute, 10 minutes. 0.9. We're going to try that 1 kb. Switch natin sa 1 kb mga bossing. Siyempre dapat i-off muna natin ito para wala tayong doubt, di ba? I-off muna natin. Yan. Save connection. Okay. Hindi natin yung pinalitan. Will not change the connection. Ganyan pa rin yan. Hindi tayo nag-switch sa ibang page. Ito, select lang natin itong 1 kb. Mag-ilaw tayo para mas makita natin. Ayan. Pero mas mataas niya kasi 1 kb na lang eh. Pero 1 kb acceptable na to eh. Malakas na rin yan. Ayan. Makakadetect na ng yan na 1 giga. Tataas niya. Tataas. Who's that guy? Pare. Outi kaya. At least medyo pa sa nakalate. So papalo pa yan ng mga 500. Sa transformer may oil na kasi. Pero taas na yan. Di ba? Kasi kanina 160 lang. Pero naka 2 point ano tayo. Hindi niya madodoble yan. At least papalo pa ng mga 140 yan. 240 sorry. Pero to 200 mega ohms acceptable na ito mga bossing. Kasi may oil na yan eh. Nung wala pang oil yan, pataas reading yan. Yun o. Ari ko lang. Yun o, pwede sir. Ito nakita ko nung insulation test nung ano, yung ginawa kong transformer ang nakaraan. Ayan. Para kahit pa paano to. Sir, balita sir, pumasok ka ba? Tara makapag-mandi. Para hindi puro inom. Yun o, sir, pwede siya nakaraan. Nakaraan, pagod na pagod ako, daming trabaho. Ito, nagtitis ako ng transformer namin.
Bilis mo. Bagal. Stop na natin mga bossing, pero tataas pa yan hanggang 240.